May isang lihim na matagal nang itinago, isang dokumentong maaaring magpabago sa pananaw natin kay Jesus. Isang liham na, kung totoo, ay naglalaman ng isang nakakagimbal na revelasyon mula mismo kay Caifás, ang mataas na pari na nanguna sa paglilitis ni Jesus. Ngunit bakit ito itinago? Ano ang hindi nila nais malaman natin? At higit sa lahat, paano nito maaaring baguhin ang pananampalataya ng milyon-milyon sa buong mundo? Ayon sa mga ulat, ang nawawalang liham ni Caifás ay nagsasalaysay ng kanyang panloob na laban matapos ang pagpapako sa krus. Ang mga kaganapan na hindi kayang ipaliwanag ng tao, ang kanyang lumalalim na pagdududa, at ang isang pangitaing bumaliktad sa lahat ng kanyang paniniwala. Kung totoo ang dokumentong ito, nangangahulugan ba ito na sa huli, ang mismong taong naghatol kay Jesus ay napagtanto ang kanyang pagkakamali? At paano ito nakakaapekto sa ating pananampalataya ngayon? Kung nais mong malaman ang buong katotohanan, manatili ka hanggang sa dulo ng video na ito dahil isisiwalat natin ang bawat detalye mula sa papel ng Sanhedrin sa pagpapako sa krus hanggang sa di inaasahang pangitain na nagdala kay Caifás sa isang takot na hindi niya kailanman naranasan. Ang mga revelasyong ito ay maaaring magpabago sa iyong pag-unawa sa pananampalataya. Ngunit bago tayo magsimula, gusto kong marinig ang iyong opinyon. Sa tingin mo ba ay posible na ang isang tulad ni Caifás ay nakaranas ng espiritual na pagbabagong loob? Iwanan ng iyong sagot sa mga komento, at kung interesado ka sa ganitong uri ng nilalaman, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang aming mga susunod na video. Ngayon, handa ka na bang matuklasan ang madilim na lihim na maaaring nagbago kay Caifás magpakailanman? Nang makita ni Caifás ang pagkamatay ni Jesus sa krus, isang hindi maipaliwanag na pangamba ang bumalot sa kanya. Hindi ito ang karaniwang parusa na ipinapataw sa mga itinuturing na erehe. Sa sandaling bumigay ang hininga ni Jesus, isang kakaibang kadiliman ang bumalot sa buong lupain. Hindi ito karaniwang eclipse, kundi isang dilim na parang nagmula sa mismong puso ng langit. Hindi nagtagal, lumindol ng malakas, yumanig ang lupa, at ang tabing ng templo ay napunit mula itaas pababa. Para kay Caifás, ito ay hindi lamang isang pangkaraniwang pangyayari. Ito ay isang patotoo ng isang mas mataas na kapangyarihan. Ang lahat ng ito ay nagbigay sa kanya ng isang hindi maipaliwanag na takot. Paano kung si Jesus nga ang tunay na anak ng Diyos? Paano kung ang hatol na kanyang pinangunahan ay isang pagkakamali na hindi na maaring baguhin? Habang ang katawan ni Jesus ay ibinababa mula sa krus at inililibing sa isang hiniram na libingan, isang hindi mapakaling damdamin ang bumagabag kay Caifás. Sa kanyang isipan, patuloy na umuulit ang mga salitang binitiwan ni Jesus sa kanyang paglilitis. Makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at dumarating na nasa alapaap ng langit. Mateo 26:64. Hindi niya ito pinaniwalaan noon, ngunit ngayon matapos ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari, tila ang mga salita ni Jesus ay hindi na maaaring baliwalain. Nagsimula siyang magtanong sa kanyang sarili, paano kung ang lalaking ito na kanilang ipinako sa krus ay tunay ngang ipinadala ng Diyos? Paano kung ang ginawa nilang hatol ay isang kasalanang hindi mapapatawad? Sa gitna ng kanyang pangunguna sa relihiyon ng Israel, ngayon ay lumitaw ang isang hindi inaasahang bagay, isang binhi ng pag-aalinlangan. Sa takot na baka ang mga pangyayari ay may mas malalim na kahulugan, sinimulan ni Caifás na pag-aralan muli ang kasulatan. Binuklat niya ang mga propesiya sa aklat ni Isaias, partikular na ang Isaias 53, kung saan inilarawan ang isang lingkod
ng Diyos na dumanas ng pagdurusa para sa kasalanan ng marami. Dahil sa ating mga pagsuway, siya ay nasugatan. Dahil sa ating mga kasalanan, siya ay binugbog. Isaiah 53:5. Nagpatuloy siya sa pagbasa, ngunit sa bawat linya, ang imahe ni Jesus ang bumabalot sa kanyang isipan. Paano niya ipaliliwanag ang lahat ng ito? Habang ipinipilit niyang iwaksi ang mga katanungan sa kanyang isipan, hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat ng isang paniniwalang bumabalot sa kanyang puso, na maaaring mali siya at maaaring si Jesus nga ang ipinangakong Mesyas. Habang pinipilit niyang panatilihin ang kanyang paniniwala, mas lalo lamang lumalim ang kanyang pag-aalinlangan. Hindi siya nag-iisa sa kanyang takot. Marami sa mga Pariseo at Saduceo ang hindi mapakali sa kanilang nararamdaman. Ilang tagapagbantay ng templo ang lumapit sa kanya, sinasabing may kakaibang presensya sa paligid ng libingan ni Jesus. Ang mga bantay sa krus din ay nabalisa, lalo na matapos nilang masaksihan ang pagyanig ng lupa at ang tila isang sigaw mula sa langit sa sandaling namatay si Jesus. May ilang nagpatotoo pa na nakita nilang bumangon ang ilang patay sa kanilang libingan at lumakad sa lungsod ng Jerusalem. Mateo 27:22-23. Sa gitna ng kanyang pangamba, isang bagay lang ang sigurado kay Caifás. Hindi ito isang ordinaryong tao lamang. Sa kabila ng kanyang mataas na posisyon, hindi maiwasan ni Caifás ang pagkatakot. Kung ang kanyang mga iniisip ay tama, kung totoo nga ang mga hinala niyang ito, ano ang magiging kapalaran niya sa harapan ng Diyos? Nagkamali ba siya ng kanyang hatol? Siya ba mismo ang naging kasangkapan sa pagtupad ng isang mas mataas na plano? Habang siya ay nakaupo sa loob ng templo, iniisip ang mga bagay na ito, isang biglaang katahimikan ang bumalot sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi na siya sigurado sa kanyang paniniwala. Ngunit bago niya lubusang maunawaan ang kanyang pinagdadaanan, isang bagong balita ang yayanig sa buong lungsod. Ang sinasabi nilang patay ay wala na sa kanyang libingan. Sa gitna ng pag-aalinlangan ni Caifás, isang balita ang dumating na yumanig sa kanyang mundo. Ang libingan ni Jesus ay walang laman. Ang mismong puntod na tinatakan ng mabigat na bato at binantayan ng mga sundalong Romano ay biglang naging isang patotoo ng isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng sinuman. Sa loob lamang ng 3 araw mula nang siya ay ipako sa krus, kumalat sa buong Jerusalem ang balitang nakita ng ilang kababaihan ang isang anghel sa loob ng libingan na nagsasabing siya ay bumangon, wala siya rito. Marcos 16:6. Ang mga babaeng ito ay hindi basta-basta lamang. Sila ang matapat na tagasunod ni Jesus at sila ang unang nakatanggap ng pahayag ng kanyang muling pagkabuhay. Ang balitang ito ay hindi lamang isang tsismis sa mga lansangan. Ito ay isang pahayag na nagdulot ng labis na takot at pagkalito sa hanay ng mga lider ng relihiyon. Ang mga bantay na inatasang tiyakin na mananatili si Jesus sa libingan ay nagsimulang magsalita. May ilan sa kanila ang nagbalik sa mga punong pari. Nanginginig at natatakot, sinasabing nakita nila ang isang makapangyarihang liwanag na bumaba mula sa langit. Ang iba ay nagsabi pa na isang nilalang na may kasuotan na nagniningning na parang araw ang gumulong sa bato mula sa harapan ng puntod. Nang sila'y magising mula sa kanilang pagkahimatay dahil sa matinding takot, wala na ang katawan ni Jesus. Hindi nila alam kung paano ipaliliwanag ito, ngunit isa lang ang sigurado, hindi ito gawa ng tao. Nang marinig ni Caifás ang mga salaysay na ito, nagdulot ito ng matinding pag-aalboroto sa kanyang kalooban. Hindi niya maaaring hayaan na kumalat ang ganitong balita, sapagkat kung totoo ito, ano ang kahulugan nito para sa kanilang ginawa? Agad na nagtipon ng Sanhedrin upang pag-usapan ang krisis na ito. Hindi sila maaaring magpahintulot na maniwala ang bayan na si Jesus ay muling nabuhay.
sapagkat kung ito'y totoo, ang kanilang kapangyarihan ay mawawasak. Kaya't nagdesisyon sila, binayaran nila ang mga bantay ng malaking halaga at inutusan silang ipakalat ang kwento na ninakaw ng mga alagad ang katawan ni Jesus habang sila'y natutulog, Mateo 28:12-13. Ngunit kahit anong gawin nila upang mapanatili ang kanilang kontrol, may isang bagay silang hindi maaaring pigilan, ang paglaganap ng pananampalataya sa Kanya. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na sugpuin ang katotohanan, mas lalong dumami ang naniniwala. Maging sa mga lihim na sulok ng templo, may mga Pariseo na tahimik na nagtatanong, paano kung totoo nga ito? Habang si Caifás ay patuloy na pinoproseso ang mga pangyayari, hindi niya maiwasang maalala ang ilang beses na sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na siya'y muling babangon sa ikatlong araw. Noon, tinawanan lang nila ito itinuring bilang isang mapangahas na pananalita ng isang taong gustong magpakilala bilang Mesyas. Ngunit ngayon, ito'y tila isang matigas na katotohanan na unti-unting bumabasag sa kanilang pananaw. Kung si Jesus ay hindi na sa libingan, nasaan siya? At kung siya nga'y nabuhay muli, anong implikasyon nito sa kanilang pananampalataya? Para kay Caifás, ito'y isang bangungot, isang patotoo na maaaring wala na siyang kapangyarihan upang pigilan ang lumalaganap na kilusan ng mga tagasunod ni Jesus. At doon nagsimula ang isang bagong takot. Kung si Jesus ay buhay, kung siya ay bumangon mula sa kamatayan, ano ang maaaring kahulugan nito para sa Kanya? Isa siyang mataas na pari, isang pinuno ng pananampalataya, ngunit paano kung siya mismo ang naging kasangkapan ng katuparan ng plano ng Diyos? Ano ang naghihintay para sa Kanya sa kabilang buhay kung ang Mesiyas na kanilang tinanggihan ay talagang buhay? Ang kanyang panloob na laban ay nagsisimula ng sumiklab at ito lamang ang simula ng isang mas malaking pagsubok na susunod. Sa mga araw matapos ang balita ng muling pagkabuhay ni Jesus, hindi mapakali si Caifás. Sa panlabas, siya pa rin ang mataas na pari, isang lider ng relihiyon na may kapangyarihan sa templo at sa bayan ng Israel. Ngunit sa loob, may isang labanan na hindi niya kayang takasan. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang tanong, paano kung si Jesus nga ang tunay na Mesyas? Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Jesus sa paglilitis, ang kanyang katahimikan sa harap ng paratang at ang kanyang huling sigaw sa krus. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Lucas 23:34. Paano nagawa ng isang taong inakusahan ng erehiya na manalangin para sa kapatawaran ng kanyang mga kaaway? Ang gayong uri ng pag-ibig at habag ay hindi karaniwan. Sa halip na magdala ng kapanatagan, ang mga salitang ito ay naging tinik sa kanyang budhi, isang patunay na ang kanyang mga kamay ay maaaring may bahid ng dugo ng isang taong walang kasalanan. Hindi niya ito maaaring ipahayag sa sinuman. Paano niya aaminin na siya mismo, ang mataas na pari ng Israel, ay nagsisimulang pagdudahan ang kanyang sariling paniniwala? Isang bagay ang malinaw, kung tatanggapin niya ang posibilidad na si Jesus ay tunay ngang anak ng Diyos, babagsak ang lahat ng kanyang itinayo. Ang kanyang posisyon, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kapangyarihan sa bayan, lahat ito ay mawawala. Ngunit sa kabila ng kanyang takot sa pagkawala ng kanyang katayuan, isang mas malalim na pangamba ang bumabagabag sa kanya. Ano ang magiging kapalaran ng kanyang kaluluwa kung siya nga ay lumaban sa mismong Mesyas? Alam ni Caifás ang kasaysayan ng Israel kung paanong ang mga propeta ng Diyos ay tinanggihan, pinag-usig at pinatay ng kanilang sariling bayan. At ngayon, sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsimulang lumitaw ang isang hindi kanais-nais na katotohanan. Baka isa rin siya sa mga tumanggi sa kalooban ng Diyos.
habang sinusubukang labanan ang kanyang mga iniisip, nagpatuloy ang paglago ng kilusan ni Jesus. Sa kabila ng pagsisikap ng Sanhedrin na patahimikin ng mga disipulo, lalong dumarami ang mga taong sumasampalataya. Ang mga alagad na dating nagtatago sa takot ay ngayoy nangangaral ng may tapang sa gitna ng Jerusalem. Ang himala ng Pentecostes, Gawad-2, ay lalong nagpatunay sa kapangyarihan ng mensahe ni Jesus. Isang pagpapakita ng Espiritu Santo na nagpabago sa buhay ng marami. Mismong si Pedro na minsang ikinaila si Jesus ay ngayon nangangaral ng walang takot. Tunay na ginawang Panginoon at Kristo ng Diyos itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Gawa 2:36. Ang mga salitang ito ay parang sibat na tumago sa puso ni Caifás. Paano niya maipapaliwanag ang lakas ng loob ng mga disipulo? Kung ang kanilang ipinangangaral ay kasinungalingan, bakit sila handang mamatay para rito? Sa tuwing maririnig niya ang mga balita tungkol sa himala at pagpapagaling na ginagawa sa pangalan ni Jesus, mas lalong lumalalim ang kanyang panloob na digmaan. Nakarating sa kanya ang mga ulat ng isang pilay na pinagaling sa pintuan ng templo, isang bagay na hindi maipaliwanag kahit ng mga eskriba. Gawa 3:6-8. Ang mismong pangalan ni Jesus ay nagdudulot ng takot sa mga pinuno ng relihiyon. Subalit para kay Caifás, ito ay higit pa sa takot. Ito ay isang tinig sa loob niya na bumubulong, nagkamali ka, sa bawat hakbang na kanyang ginagawa upang pigilan ang kilusan ni Jesus, mas lalong bumibigat ang kanyang budhi. Hindi niya kayang harapin ang katotohanan, kaya't patuloy niyang nilabanan ito. Subalit gaano man siya lumaban, may isang bagay na hindi niya matakasan, ang sigaw ng kanyang konsensya na nagsasabing maaaring siya mismo ang humatol sa anak ng Diyos. Nasa gitna ng kanyang pananalangin sa templo, isang bagay ang bumalot sa kanyang isipan. Ano kung humingi siya ng tawad? Ano kung lumapit siya sa Diyos at aminin ang kanyang pagkakamali? Ngunit bago pa niya maisip ang susunod na hakbang, isang bagong krisis ang darating, isang bagay na hindi niya inaasahan, isang pangyayaring magpapabago ng lahat. Sa kabila ng matinding pagsisikap ng mga pinuno ng relihiyon na patahimikin ang pangalan ni Jesus, isang hindi mapigilang pagsiklab ng pananampalataya ang lumaganap sa Jerusalem. Ang mga alagad na dating nagtatago sa takot ay ngayoy buong tapang na nangangaral sa mga lansangan, sa templo at kahit sa harapan ng Sanhedrin. Hindi na sila yaong mahihina at natatakot na disipulo. Sila ngayon ay mga saksi ng isang bagay na hindi nila kayang itanggi. Si Pedro na minsang ikinaila si Jesus ng 3 beses ay tumayo sa harap ng maraming tao at matapang na ipinahayag, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ipinagkaloob sa mga tao upang tayo'y maligtas, kundi ang pangalan ni Jesus. Gawa 4:12. Ang ganitong katapangan ay isang palaisipan para kay Caifás. Paano nagkaroon ng ganong tibay ng loob ang mga lalaking ito? Kung si Jesus ay isa lamang huwad na guro, paano sila ganito katiyak sa kanilang sinasabi? Habang patuloy na lumalaganap ang mensahe ng Ebanghelyo, mas lalong naging imposible para sa mga punong pari na pigilan ito. Sa araw ng Pentecostes, 3,000 tao ang nabautismuhan sa pangalan ni Jesus sa loob lamang ng isang araw, Gawa 2:41. Di nagtagal, ang bilang ng mga mananampalataya ay umabot sa 5,000, Gawa 4:4. Ang mga lider ng relihiyon ay naguguluhan. Bakit mas lalo pang lumalakas ang kilusang ito? Hindi ba't dapat ay natapos na ito nang patayin si Jesus? Ngunit sa halip, tila lalo pang lumakas. Ang bawat araw ay nagdadala ng bagong patutuo ng mga taong gumagaling, ng mga demonyong pinalayas, at ng mga puso na binabago sa pamamagitan ng pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Ang dating ordinaryong mga mangingisda
singilin ng buwis, at mga babaeng tagasunod niya ay ngayoy naging mga lider ng isang hindi mapipigilang revolusyon ng pananampalataya. Dahil sa patuloy na paglago ng kilusan, walang nagawa ang Sanhedrin kundi patahimikin ang mga disipulo. Inaresto nila sina Pedro at Juan at ipinag-utos na huwag nang ipangaral ang pangalan ni Jesus, gawa chapter 18. Ngunit sa halip na matakot, tumugon si Pedro ng buong tapang, mas dapat naming sundin ang Diyos kaysa sa mga tao, gawa Episo 29. Ang ganitong uri ng pananampalataya ay hindi normal. Hindi ito isang simpleng pagkilos ng mga panatikong relihiyoso. Sa bawat hakbang ng Sanhedrin upang patahimikin sila, mas lalo lamang silang lumalakas. Naging malinaw kay Caifás na ang kilusan ni Jesus ay hindi tulad ng ibang rebelyong nakita niya noon. Ito'y may kakaibang kapangyarihan, isang kapangyarihang hindi niya maunawaan, ngunit kinatatakutan niya. Sa harap ng mga patutuong ito, hindi maiwasan ni Caifás na maalala ang mga salita ni Gamaliel, isa sa mga pinunong Hudyo na may malalim na karunungan. Sa isang pagtitipon ng Sanhedrin, sinabi ni Gamaliel, kung ang kilusang ito ay mula sa tao, ito'y maglalaho rin. Ngunit kung ito ay mula sa Diyos, hindi ninyo ito kayang pigilan at baka kayo pa ang matagpo ang lumalaban sa Diyos. Gawa 5:38-39. Napakalinaw ng kanyang babala, ngunit paano ito tatanggapin ni Caifás? Hindi niya kayang basta na lamang aminin na mali siya. Hindi niya kayang sabihin sa bayan na nagkamali sila sa paghatol kay Jesus. Kaya't sa halip na tanggapin ang katotohanan, pinili niyang manatili sa kanyang posisyon kahit alam niyang unti-unti nang nagiging imposibleng itanggi ang kapangyarihang nasa likod ng mga disipulo. Ngunit kahit gaano man niya subukang pigilan ito, alam ni Caifás na hindi na niya kayang itago ang isang bagay. Ang kanyang puso ay bumibigat na sa takot. Hindi dahil sa pagkawala ng kanyang posisyon, kundi dahil sa posibilidad na ang lahat ng kanyang pinaniwalaan ay isang kasinungalingan. At kung totoo ngang si Jesus ay bumangon mula sa mga patay, kung tunay ngang siya ang ipinangakong Mesyas, ano ang naghihintay kay Caifás sa harap ng Diyos? Habang patuloy niyang pinag-iisipan ito, may isang pangyayaring magbibigay sa kanya ng sagot. Isang bagay na hindi niya kailanman inakala na kanyang mararanasan. Habang ang pangalan ni Jesus ay patuloy na lumalaganap sa Jerusalem at higit pa, nagkaroon ng matinding kaguluhan sa hanay ng Sanhedrin. Ang mga punong pari, eskriba at pariseo ay hindi maaaring hayaan na ang isang patay na tao ay magkaroon ng ganitong impluensya. Ang kilusan ni Jesus ay dapat nang maglaho, ngunit sa halip ito'y patuloy na lumalakas. Ang kanilang una at pinakanatural na tugon. Supilin ito sa pamamagitan ng panlilinlang at pananakot upang pigilan ang pagkalat ng balitang muling nabuhay si Jesus. Pinatawag nila ang mga bantay ng libingan at binayaran sila ng malaking halaga upang ipakalat ang balita na ninakaw ng mga alagad ang katawan ni Jesus habang sila ay natutulog. Mateo 28:13. Sa kanilang isipan, ito ang pinakamahusay na paraan upang pigilan ang paglaganap ng isang mapanganib na paniniwala. Ngunit may isang problema. Kahit pa ipakalat nila ang kasinungalingang ito, mas marami ang naniniwala na si Jesus ay buhay. Ang pangalawang hakbang ay mas matindi, sinimulan nilang hulihin ang mga disipulo. Si Pedro at Juan ay unang inaresto, ngunit dahil sa dami ng taong sumusuporta sa kanila, hindi sila agarang pinarusahan, gawa 4:1-3. Ngunit nang makita nilang hindi ito naging sapat upang pigilan ang paglaganap ng Ebanghelyo, nagdesisyon silang gumamit ng mas matinding pamamaraan.
Pinahuli nila ang ilan sa mga apostol at ipinakulong. Ngunit isang himala ang naganap, isang anghel ang nagpalaya sa kanila sa bilangguan. Iniutos sa kanila na ipagpatuloy ang pangangaral sa templo. Gawa 19:19-20. Nang marinig ni Caifás ang tungkol dito, isang matinding galit at takot ang bumalot sa kanya. Paano mo lalabanan ang isang kilusan na tila mismong langit ang kumakampi? Sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap, isang bagay ang lumilinaw. Ang mensaheng dala ng mga disipulo ay hindi maaaring patahimikin ng puwersa ng tao. Dumating ang punto na ipinatawag ng Sanhedrin ang mga apostol at mariing tinanong sila, "Hindi ba't ipinagbawal na namin kayong mangaral sa pangalang ito?" Ngunit sa halip na sumunod, buong tapang na sumagot sina Pedro at ang iba pang apostol, "Mas nararapat naming sundin ang Diyos kaysa sa tao." Gawa 29. Ang ganitong sagot ay hindi lamang isang pagsalungat. Ito ay isang direktang hamon sa autoridad ng Sanhedrin. Paano nila haharapin ang isang grupo ng mga taong handang mamatay para sa kanilang paniniwala? Ang galit ng mga lider ng relihiyon ay umabot sa sukdulan. Nais nilang patayin ang mga disipulo sa harap ng bayan upang gawing halimbawa. Ngunit bago sila makagawa ng isang marahas na hakbang, tumayo si Gamaliel, isang iginagalang na guro ng batas, at nagbigay ng isang babala. Kung ito ay mula lamang sa tao, ito'y maglalaho rin. Ngunit kung ito ay mula sa Diyos, hindi ninyo ito kayang pigilan, at baka kayo pa ang matagpo ang lumalaban sa Diyos. Gawa 5:38-39. Sa kabila ng payo ni Gamaliel, hindi pa rin sumuko ang Sanhedrin sa kanilang hangaring pigilan ang bagong pananampalataya. Pinahagupit nila ang mga apostol at mahigpit na binalaan na huwag nang ipangaral ang pangalan ni Jesus. Ngunit sa halip na matakot, lumabas ang mga apostol mula sa Sanhedrin na nagagalak, sapagkat sila'y itinuring na karapat-dapat na dumanas ng kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Gawa 41. Paano nila mapapahinto ang mga taong handang magdusa at mamatay para sa kanilang paniniwala? Ang mismong pag-uusig ay lalo lamang nagpapatibay sa kanilang pananampalataya. Ito ang bagay na hindi kayang unawain ni Caifás. Paano mo pipigilan ang isang bagay na tila pinapatakbo ng isang kapangyarihang higit sa tao? Sa loob ng kanyang puso, si Caifás ay nasa isang matinding labanan. Hindi lamang laban sa mga disipulo, kundi laban sa kanyang sariling konsensya. Alam niyang hindi normal ang mga pangyayaring nagaganap. Alam niyang may isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag sa likod ng pananampalataya ng mga alagad ni Jesus. Ngunit bago niya lubusang maharap ang katotohanan ito, may isang huling pangyayari na magiging pinakamatinding dagok sa kanyang pananampalataya, isang pangitain na hindi niya kailanman inaasahang mararanasan. Habang patuloy na nilalabanan ni Caifás ang bumabagabag sa kanyang konsensya, isang gabi ang nagbago ng lahat. Ayon sa mga ulat na lumitaw kalaunan, si Caifás ay nagkaroon ng isang kakaibang pangitain, isang pangitaing ni hindi niya kayang ipaliwanag. Sa gitna ng kanyang pananalangin, sa loob ng templo, isang matinding liwanag ang biglang pumuno sa paligid. Hindi ito ang liwanag ng araw o ng mga ilawan sa sagradong lugar, kundi isang liwanag na tila sumisiksik sa kanyang mismong espiritu. Sa kalagitnaan ng liwanag na iyon, isang figura ang lumitaw, at kahit hindi pa siya nagsasalita, alam ni Caifás kung sino siya. Si Jesus, ang lalaking hinatulan niya ng kamatayan, ay nakatayo sa kanyang harapan, hindi bilang isang pinarusahan at dinustang tao, kundi bilang isang hari na nasa kanyang kaluwalhatian. Ang lahat sa paligid ay tila yumanig, at sa loob lamang ng ilang sandali,
ang mataas na pari ng Israel ay napatira pa sa lupa, hindi dahil sa paggalang, kundi dahil sa hindi maipaliwanag na bigat ng presensya ng Diyos. Habang nanginginig sa takot, narinig ni Caifás ang isang tinig na tila dumaan sa kanyang mismong kaluluwa. Ang aking kaharian ay hindi sa mundong ito, ngunit darating ang araw na ang bawat tuhod ay luluhod at ang bawat dila ay magpapahayag na ako ang Panginoon. Filipos 2:10-11. Walang ibang tunog sa paligid, walang sigaw ng mga pari, walang ingay ng lungsod, walang anino ng mga bantay sa templo, tanging ang tinig na iyon ang pumuno sa lahat ng bagay. At sa sandaling iyon, bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang mga propesiya ng aklat ni Isaias, ang mga himalang ginawa ni Jesus, ang mga patotoo ng kanyang muling pagkabuhay. Ang lahat ng kanyang itinanggi ay nagkaroon ng isang malupit na sagot. Si Jesus nga ang anak ng Diyos. Ngunit kasabay ng revelasyong ito ay isang hindi masukat na takot. Paano siya patatawarin ng Diyos kung siya mismo ang nanguna sa pagpapako sa Mesyas? Sa kanyang pangitain, nakita ni Caifás ang isang bagay na hindi niya kailanman inasahan, isang trono na puno ng kaluwalhatian at sa harap nito isang hukuman. Hindi ito isang hukuman ng mga tao, kundi isang hukuman kung saan ang bawat gawa, salita at iniisip ng isang nilalang ay huhusgahan. At doon, sa harapan ng banal na trono, nakita niya ang kanyang sariling mukha, hindi bilang isang mataas na mupari, kundi bilang isang taong nagkasala laban sa Diyos. Napuno siya ng matinding pagsisisi, ngunit sa parehong sandali, naunawaan niya na may isang bagay na mas malakas pa sa kanyang pagkakasala, ang grasya ng Diyos. Ngunit magpapakumbaba siya upang ito'y tanggapin, o pipiliin niyang manatili sa kanyang kapangyarihan at katigasan ng puso. Alam niya ang kasaysayan ng Israel, ang mga hari at mga pari na itinakwil ang kalooban ng Diyos ay humarap sa matinding hatol. At ngayon, siya mismo ang nasa puntong iyon, isang desisyong magtatakda ng kanyang walang hanggang kapalaran. Ngunit bago pa siya makasagot, naglaho ang pangitain. Si Caifás ay muling bumalik sa loob ng templo, ngunit siya ay hindi na ang dating tao. Ang mataas na pari na minsang puno ng kumpiyansa sa kanyang posisyon at kaalaman ay ngayoy isang taong binalot ng tahimik na sindak. Hindi niya ito maaaring sabihin sa sinuman sino ang maniniwala sa kanya. Sino ang aaminin na ang taong kanilang ipinako sa krus ay nagpakita sa kanya sa kaluwalhatian. Ang kanyang mga mata ay nakakita ng isang bagay na hindi niya maaaring iwaksi, ngunit ang kanyang puso ay puno ng takot na tanggapin ito. Ano ang kanyang gagawin ngayon? Iiwanan ba niya ang lahat ng kanyang tinayo upang sundan ang isang Panginoon na kanyang itinakwil? O mananatili siya sa kanyang trono kahit batid niyang ang katotohanan ay bumaligtad na laban sa kanya? Wala nang sumunod na ulat tungkol kay Caifás pagkatapos nito. Ayon sa ilang mananalaysay, matapos ang pangyayaring iyon, siya'y lumayo sa publiko at tuluyang naglaho sa kasaysayan. Ang isang makapangyarihang pari, ang taong may kontrol sa buong relihiyosong istruktura ng Israel, ay biglang naging isang taong walang bakas sa hinaharap. May ilan na naniniwala na siya'y namuhay sa kalungkutan, pinagmumultuhan ng kanyang konsensya hanggang sa kanyang huling hininga. May iba namang naniniwala na sa huling bahagi ng kanyang buhay, natagpuan niya ang katotohanan at lumuhod sa harapan ng Diyos na kanyang tinanggihan noon. Ngunit isang bagay ang malinaw, anuman ang kanyang naging desisyon, walang sinuman ang makakatakas sa katotohanan ng Diyos. At tulad ni Caifás, bawat isa sa atin ay darating sa puntong haharap tayo sa katotohanan. Ang tanong ay, handa ka bang tanggapin ito? Sa pagtatapos ng kwentong ito, isang bagay ang malinaw,
walang sino man ang maaaring tumakas sa katotohanan. Si Caifás, ang makapangyarihang mataas na pari, ay maaaring nagawa niyang ipako si Jesus sa krus. Ngunit hindi niya kayang ipako ang katotohanan ng muling pagkabuhay. Ang kanyang panloob na labanan ay isang paalala sa atin. Gaano man natin subukang takasan ng Diyos, darating ang araw na haharap tayo sa Kanya. Ang tanong ay, paano mo siya haharapin? Tulad ni Caifás, patuloy ka bang lalaban o pipiliin mong lumuhod sa harapan ng Panginoon bago mahuli ang lahat? At ikaw, ano ang masasabi mo sa kwentong ito? Sa tingin mo ba ay tunay ngang nagkaroon ng pangitain si Caifás? O naniniwala ka ba na maaaring nagbago siya sa huling yugto ng kanyang buhay? Iwanan mo ang iyong opinyon sa mga komento. Nais naming marinig ang iyong pananaw. Kung natutunan mo ang isang mahalagang bagay sa video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like, mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang aming mga susunod pang mensahe ng pananampalataya. At kung nais mong malaman ang isang lihim na matagal nang itinago tungkol kay Jesus, siguraduhing panoorin ang susunod na video na lilitaw sa iyong screen. Ako si Marco at kita-kits tayo sa susunod na episode. Pagpalain ka ng Diyos.